Simulan na natin agad ang masayang pagtuklas ng karunungan kasama kayo sa ika-4 na aralin sa tulong ng ating mga layulin. Kaya't sama-sama tayo sa Lara Ugnay. Suriin ang larawan at iugnay sa akdang tinalakay na maling edukasyon sa kolehiyo. Huwag niyong kakalimutan ang nabing aral ng inyong kasagutan. Alamin natin ang nais ipahiwatig ng mga larawan sa larong 4 na larawan, 1 salita. Kahanga-hanga, agad mong nalaman ang kasagutan. Ang akda natin ngayon ay pagyayamanin ang inyong talasalitaan sa larong tik-a. Titik ay ayusin, kahulugan ay alamin. 1. Pamilya na kumukontrol sa pamahalaan. 2. Payo. 3. Pag-unlad tungo kagalingan. 4. Paslangin. 5. Kaharian. Ilang puntos ang iyong nakuha? Score mo, comment mo. Dumako tayo sa pakilala kay Apolinario Mabini. 1. Siya ay tinatawag na dakilang lumpo at utak ng revolusyon. Nag-aral at naging abogado kahit mahirap ang pamilya. Naging tagapayo ni General Emilio Aguinaldo. Siya ang tumulong gumawa ng mga batas at plano para sa pamahalaan noong revolusyon. Hindi nakalakad dahil sa polio, pero patuloy siyang naglingkod sa bayan. Naging unang punong ministro at kalihim ng ugnayang panlabas ng unang Republika ng Pilipinas. Huwaran siya dahil ipinakita niyang ang talino at malasakit sa bayan ay higit pa sa pisikal na kapansanan. Namatay siya noong May 13, 1903 dahil sa sakit na kolera. Ngayong kilala mo na siya, marapat na mapalalim pa natin ito sa tulong ng pagsusuri sa dulang musikal na pinamagatang Mabining Mandirigma. Pagsusuri sa dulang musikal na Mabining Mandirigma ng Tanghalang Pilipino. Joel Costa Malabanan, ika-27 ng Pebrero 2016. Ang mga mahalagang dialogo. Mahirap mag-isip bilang Pilipino. Ang pagkakaiba-iba ng lahing pinagmulan ng mga Pilipino ay may epekto sa pagkakawatak-watak din ng prinsipyo ng mga tao sa panahon ni Mabini. Ipinakitang consistent ang karakter ni Aguinaldo sa pelikulang General Luna na napapangingibabawan ng mga Pilipinong inuuna ang pansariling interes bago ang bayan. Sa kasulukuyan, paano nga ba isusulong ng bawat Pilipino ang interes ng bayan? Sa gobyernon ang prioridad ng edukasyon ay labor export policy. Papaano ibibigay ang kapayapaan kung inagaw ang kalayaan sa pamamagitan ng dahas? Ang benevolent assimilation ni McKinley ay tunay na mapanlinlang. Nagtangka ang dula na ipakita ang kalupitan ng mga Amerikano sa may ikling sayaw na sumasagisag sa pagpatay, panggagahasa, at pagsasamantala ng mga Amerikano. Totoong ang mga Thomasites ay naparito upang turuan ang mga Pilipino. Ngunit naitago nila sa kamalayan ng ating mga ninuno ang kalupitan ng Balanggica Massacre noong 1901 at Buddaho Massacre noong 1906 kung saan daang bata at matanda ang pinaslang ng mga Kano. Buhay pa ang himagsikan, kaya maaga pa upang ipagdiwang ang kanyang kamatayan.
Ito ang sinabi ni Mabini kina Paterno at Bencamino noong hinihikayat siya ng dalawa na tanggapin ang otonomiyang iniaalok ng mga Kano. Hindi nabanggit sa dula na sa pakikibaka ni General Luciano San Miguel sa mga Amerikano noong 1903, ay si Mabini ang kinikilalang tagapayo ni San Miguel. Napatay si General Luciano San Miguel noong March 28, 2003 sa Battle of Corral Nabato, kung saan kasamang nasawi ang may 200 niyang tauhan. Ochosa, 1982. Ang dialogong ito ay angkop pa rin sa panahong ito ng pakikibaka sa korupsyon na binanggit din naman sa dulo ng dula. Ang batas ng dahas ay batas ng gubat. Bahagi ito ng pahayag ni Mabini sa fictional character na si Pepe. Parang si Pepe ay si Joven, na simbolismo ng kabataan sa nobela. Ang karahasan ng mga Amerikano ay manifestasyon ng kanilang asal hayop na pakikitungo sa ating lahi. Bago napasuko si General Miguel Malvar noong 1902, ay minasakir din ng mga Kano ang mga Batanggenyo na nagtulak kay Malvar na sumuko. Kung ang lipunan sa kasalukuyan ay isang gubat na pinamahalaan ng mga buwaya sa gobyerno, hindi ba dahas din ang dapat igawad sa kanila upang makamit ang katarungan? Ang di nakamit sa dahas, daanin sa batas. Inakala ni Mabini na tapos na ang digmaan. Dahil sa namatay siya noong Mayo 1903, hindi niya inabot ang pakikibaka ni Macario Sakay, na binitay noong September 7, 1907, at ni Felipe Salvador o Apo Ipe, na binitay naman noong April 12, 1902. Ang parlamentaryong pakikibaka ay nagtagal pa bago nagkaroon ng resulta noong 1935. At sa panahon ng Commonwealth, ang mga lider na nahubog mula sa edukasyon ng mga Kano gaya ni Quezon, Osmeña at Roxas ay hindi naman talaga naghahangad ng paglaya dahil sa kanilang mga negosyong pinoprotektahan na walang ipinagkaiba sa imahe ni Bencamino at Paterno. Digma ay tapos na sa kanayunan. Hindi natapos ang digmaan sa kanayunan pagkatapos ng pagsuko ni Malvar. Itinago sa atin ng mga Thomasites ang kadakilaan ni na Teodoro Asedillo, Ruperto Rios, Dionisio Magbuelas, Julian Montalan, Cornelio Faisardo at marami pang iba. Isa ito sa mga sablay na dialogo ng script dahil alam ni Mabini na nakikipaglaban pa ang mga kagaya ni General Luciano San Miguel at maging si Gen Arthur MacArthur ay nagulat ng mabatid na katatapos pa lamang ni Mabining manumpa ng katapatan sa Amerika ay nakikipag-ugnayan na agad ito sa mga rebelde. At lalong hindi angkop ang dialogong nabanggit sa kasulukuyan dahil ang pakikibaka ay nagpapatuloy pa rin laban sa mga naghaharing uri sa lipunan. Mahilin mo ang Pilipinas ng higit sa iyong sarili. Isa ito sa pinakamakabuluhang mensahe ng Mabining Mandirigma na marahil ay halaw sa dekalogo ni Mabini. Kung ang lahat lamang sana ng pinuno ng bansa ay may ganitong pananaw, baka maunlad na ang Pilipinas at hindi na kailangan pang magpaalipin sa mga dayuhan bilang OFW. Mapait na sumpa ang maging mangmang. Bahagi ito ng pakikipag-usap ni Mabini sa kanyang hangad na matuto. Hindi masyadong nabigyang pansin ang papel ni Padre Valerio Malabanan na isa sa mga unang gurong Pilipino na nakaimpluwensya ng maraming kabataan. Totoo na banggit din siya ni Rizal bilang guro ng karakter na si Placido Penitente sa El Filibusterismo. Marahil isang pananaliksik ang dapat gawin upang mabigyan ng hiwalay na stage play si Padre Valerio Malabanan. Totoong mapait na sumpa ang kamangmangang dulot ng relihiyon sa panahon ni Mabini na umiiral pa rin sa panahong ito ng 21st century. Isipin na lamang ang kamangmangan ng ilang kabataan ngayong naghahangad ng batas militar at umiidolo kay Marcos gayong hindi naman nila aktwal na naranasan ng panahon ng diktadura. Totoong sumpa ang kamangmangan ng ating mga kababayan na pinapahintilutan pang magwagi sa eleksyon ang mga nangulimbat ng yaman ng bansa. Marahil pagkatapos manood ng mga kabataang nakasabay ko kanina, nabigyang linaw ang papel ni Mabini sa kasaysayan.
At marahil, sa hinaharap, wala nang kabataang magtatanong kung bakit palaging nakaupo si Mabini. Tamang letra ay piliin mula sa sinurit pinakinggan natin. Una, sino ang pangunahing tinampok sa dulang Mabining Mandirigma? A. Emilio Aguinaldo. B. Apolinario Mabini. 2. Ano ang ibig sabihin ng dialogong mahirap mag-isip bilang Pilipino? A. Dahil sa pagkakaiba-iba ng lahi at interes ng mga Pilipino. B. Dahil kulang sa talino ang mga Pilipino. 3. Ano ang ipinakita sa mga maikling sayaw ng mga Amerikano sa dula? A. Pagkakaibigan. B. Pananamantala. 4. Ano ang layunin ng mga Thomasites ayon sa dula? A. Turuan ang mga Pilipino. B. Puksain ang mga Pilipino. 5. Sino ang namasakler ng mga Kano ang tinago sa Pilipino noong 1901? A. Mga bata at matanda. B. Mga magsasaka at mangingisda. 6. Kanino naging tagapayo si Mabini sa pakikibaka laban sa mga Amerikano? A. General Luciano San Miguel. B. General Miguel Malvar. 7. Ano ang ipinahiwatig ni Mabini nang sabihin niyang buhay pa ang himagsikan? A. Tapos na ang digmaan. B. Patuloy ang laban para sa bayan. 8. Sino ang simbolismo ng kabataan sa dula? A. Pepe. B. Paterno. 9. Anong tawag ni Mabini sa batas ng dahas? A. Batas ng kabutihan. B. Batas ng gubat. 10. Anong ibig sabihin ng naghaharing uri? A. Mapang-abuso ang namumuno. B. Abinuso ang mga namumuno. 11. Ano ang nais ni Mabini sa pariralang ang di nakamit sa dahas, daanin sa batas? A. Lutasin sa marahas na paraan ang lahat ng suliranin. B. Gamitin ang batas at mapayapang pamamaraan. Anong simbolo ang ginamit sa mga mapagsamantala sa bansa? A. Magulang. B. Buwaya. Ano ang isa sa mga sablay na dialogo ayon sa pagsusuri? A. Digma ay tapos na sa kanayunan. B. Mahalin mo ang Pilipinas ng higit sa iyong sarili. Ano ang pinakapuso ng mensahe ng dula ayon sa pagsusuri? A. Mahalin ang Pilipinas ng higit sa sarili. B. Tanggapin ang pamamahala ng mga Amerikano. Anong akda ni Jose Rizal ang nabanggit? A. Noli me tangere. B. El filibusterismo. Ano ang sumpa ayon sa dula? A. Ang pagiging mangmang. B. Ang pagiging mahirap. Sino ang gurong Pilipino na nabanggit na nakaimpluwensya kay Rizal? A. P. Valerio Malabanan. B. Teodoro Asedillo. Ano ang napapanahong paksang mayroon sa pagsusuri? A. Pagbahak. B. Korupsyon. Ano ang epekto ng kamangmangan ayon sa pagsusuri? A. Nagiging hadlang sa kaunlaran at nagbubunsod ng maling pamumuno. B. Nagbibigay ng kalayaan sa bayan. Ano ang malinaw na naipakita ng dula tungkol kay Mabini? A. Ang kanyang papel sa kasaysayan at pagmamahal sa bayan. B. Ang kanyang pagiging general sa digmaan. Narito ang mga kasagutan. Umaasa kami sa iyong katapatan. Hindi riyan nagtatapos ang karunungang ihahandog sa inyo. Narito ang tunay na 10 utos ayon kay Apolinario Mabini sa pamamagitan ng sabayang pagbasa.
Bilang gantimpala sa maayos mong pagpasa, narito ang awitin ng simpleng paliwanag ng binasang akda. Mahal ko ang Diyos, mahal ko ang bayan, mahalin ang kapwa sa araw-araw. 10 utos ay ating sundin na magtagumpay ang bayan natin. Mahalin ang Diyos higit sa lahat, mapakabait, masipag at tapat. Sumamba sa Diyos ng buong puso, budhi ang gabay sa gawaing totoo. Talento't galing aking paunglarin, sa pag-aaral at kabutin ang gagamitin. Mamahalin ka ng Diyos ang aking bayan, tahanan ngayon hanggang kinabukasan. Bayan muna bago sarili ang unahin, lahat ay sasaya kung ito'y susundin. Kalayaan ng bayan nating iingatan, tangal at ligaya sa'yo'y nakalaan. Pinuno ng tao dapat ay totoo, handog ng Diyos, binoto ng tao. Republika ang ating magtika, pantay-pantay sa ginhawa't gawa. Gawin sa kapwa ang nais gawin sa iyo, sa mga abuso sarili pagtanggol mo. Anumang panahon ka, babae mahalin, kapamilya, kapuso, kapatid, maging tuwid. Mahal ko ang Diyos, mahal ko ang bayan, mahalin ang kapwa sa araw-araw. 10 utos ay ating sundin na magtagumpay ang bayan natin. Maaari mo bang ilagay sa ating comment section kung saang dako ng Pilipinas ka habang masayang natututo sa ating video lesson? Ang akdang isinulat ni Apolinario Mabini ay isang teksto o babasahing persuasive sapagkat may layong itong hikayatin kayong sundin ang makakabuti sa ating inang bayan. Napanahon ng ating tinatalakay, tandaan ang aking paalala. Kabayaning minamahal, huwag po tayong kukurap sa mga kurap. Kaya't bilang pagpapatunay ng inyong pag-unawa, daanin natin ito sa pagkanta. Aral, okay? Mag-ugnay ng awitin sa aral ng akdang ang tunay na 10 utos. Maganda ang iyong tinig pagkat sinikap mong gamitin ang puso't isip. Sa huling pagsubok ng larong talas isip, pulutin ang mga tamang pahayag mula sa buong aralin. 1. Isang sumpa ang kamangmangan. 2. Naghihikayat ang layon ng tekstong persuasive. 3. Si Apolinario Mabini ang utak ng katipunan. 4. Mahalin ang bayan bago ang sarili. 5. Ang sanaysay ay binubuo ng mga saknong. Kung natulungan ka ng ating aralin, marapat na ito'y ibahagi mo rin. Salamat! Hanggang sa muli!